sapagkat minsan pa ang mga anak, dinala mo sa dakong ito, Panginoon, bilang isang pamilya na magtataas at magdadakila, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. Nawa po, O Diyos, katulad ni Haring David, Panginoon, magkaroon kami ng isang goal sa aming puso at wala na pong iba kundi ang maitaas ka, Panginoon. Maitaas ang iyong banal na pangalan sapagkat ikaw ay karapat-dapat ng aming pagpupuri, ng aming pagsamba. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabi na Amen! So with this song, let us declare the goodness He has done in our lives.
for Him. Kasi, let's admit it, wala tayo sa pinatatayuan natin kung wala na sa buhay natin. Amen. So with this song, let's tell Jesus that He's the only reason for this very life. I have never
We acknowledge, Lord, your presence here, Lord. Your presence in our lives. Tunay nga, Panginoon, na hindi namin alam kung saan kami pupulutan kung wala kayo. And that is why we are here, Lord, to worship your name, God, and to express our love for you, Lord. We thank you, Lord, for this day that you have given us, Lord. Dahil patuloy mong pinapadama ang pagmamahal mo sa amin, sa pagbibigay sa amin ng pagpapahiram sa amin ng buhay, Lord God. And it is only right, Lord, to give back to you, Lord. Dahil sa mga ginawa niyo po para sa amin. I cannot express, Lord God, your goodness in each and everyone's lives, Lord. I just know, Lord, that you have never failed us. And you have continued to love us. That is why we are offering all our praises to you, Lord. And as we continue this service, Lord, I pray, Lord God, that you will guide us, Lord. Patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan, Lord, upang maintindihan namin, Lord God, yung mga salita niyo. At may matutunan po kami, Lord God. Ito lang pa nga aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Isang mapagpalang po muli sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa ikalawang yugto na ating gawain bilang pag-alaala po sa banal na puno ng Panginoon. At bilang po, bago po tayo magpatuloy, atin po munang pakinggan ang paalaala sa atin muli ng Diyos, sa atin pong gagawin na katuruan ito ng ating Diyos. Ganito po ang sinasabi: kaya nga sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kupa ng Panginoon sa paraan di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Atin pong limin sa oras na ito, mga kapatid, ang paalaala ng Diyos para sa atin. Bagamat ito po ay ulit-ulit natin ginagawa, ito po, oras na ito ay alalahanan natin ng ating Diyos ay buhay. At ito po ang katuruang iniwan niya sa ating kahuli-hulihang panahong ito. Dapat po natin naisipin sa ngayon na bagamat ito'y paulit-ulit natin ginagawa, bigyan po natin ng pagpapahalaga ang bagay na ito. At tanging Diyos lamang po at ang sarili ninyo ang nagkakaroon ng kaugnayan sa oras na ito. Siya sa atin po natin ang ating sarili at atin po malalahanin na ito po, panahong ito ay pag-alaala lamang at ang Diyos po ay buhay. Ito po dapat buhay na natin maging sa labas po. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na kami ay dinako niyong muli sa isang lugar na ito upang kami magsama-sama, upang alalahanin namin ang dakilang pagmamahal ninyo, Panginoon, at ang inyong pagliligtas sa napakasadlak naming kalalagayan kung hindi po nyo ginawa ang pag-ibig nito at pagmamahal sa amin. Salamat po, Ama, sa walang hanggang kabutihan ninyo na kahit kayo Diyos, kayo po, Panginoon, ay nagmahal sa amin bilang mga anak at hindi bilang mga kaaway. Kaya, Ama, sa oras pong ito, nakikita nyo ang sarili ng bawat isa. Nawa po, Panginoon, mapatawad nyo kami sa aming pagkakasala at anuman, Panginoon, na aming pagkukulang ay hindi namin maaaring may kubli sa inyo. At ipaisip nyo po, Panginoon, sa amin na ito'y isang pag-alaala sa isang buhay na Diyos. At ito ay katuruan na dapat namin isakatuparan hindi lamang sa oras na ito, kundi sa bawat sandali ng aming buhay. Ay makita, Panginoon, ang kahalagahan ng inyong kamatayan at ng inyong katawan na nabuyubay dun sa cross sa pamamagitan, Panginoon,
nang ito ay ipinapakita namin dahil Panginoon kayo ang tumitira at nananahan naghahari sa amin Panginoon sa labas sa loob ng aming tahanan at maging sa oras na ito Panginoon. Kaya Ama, tulungan niyo po ang bawat isa na kami po ay makapamuhay ng may katapatan sa amin po Panginoong pagiging karapat-dapat sa aming ginagawang ito. At hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, sa inyong harapan. Nawa po, pagpalain niyo ang aming ginagawang ito at para ito ay maging karapat-dapat na ito po, Panginoon, ay naiipahayag namin sa aming bibig at sa amin pong ginagawang ito. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sapagkat ito ang katuruang tinanggap ko mula sa Panginoon, ibibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtira-tiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin ang tinapay. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kupa. Sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inimin ang katas ng ubas. Yan po yung simbolo ng kanyang katawan at kanyang dugo. Kasi pong kabayaran ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At muli po, siyang mapagpala pumamaga sa ating lahat. Maraming pong salamat sa kanyang mga salita. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. So, dadako na po tayo sa ating pagkakaloob. Masaya po ba tayo lahat? Amen. Amen. Sino po dito marunong magbilang? Yan. Okay. Yung mga bata marunong na rin magbilang. Ano? Sino sa mga bata marunong na magbilang? Halos lahat sila. And I'm sure lahat tayo marunong magbilang. Okay, tanong. Doon sa nakaraang linggo natin, isang linggo lang, mabibilang ba natin kung ilan yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin? Mabibilang po ba natin? Ilan po ang kayang bilangin ng dalawang kamay, ibig sabihin, 10? Ilan po dito ang merong nangyaring magandang bagay na more than 10 na nangyari sa kanya? Taas po ang kamay. Ano, parang konti lang. Parang konti lang. Ayan. Baka naman iniisip lang natin, magandang bagay lang talaga nangyari. Baka yung mga hindi magagandang bagay, hindi na rin natin nakakount. Lahat-lahat ng bagay na nangyari sa atin, maganda o hindi maganda, ano yun? Yun ay pagpapala. Pagpapala yun. Ngayon, sa ating pagkakaloob, pag gusto ko pong i-share na verse ay yung makikita natin sa James 1:17. Ayan. Sabi dito, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Yan po yung sa NIV. Hayaan niyo pong basahin ko sa wikang Tagalog, dito naman po sa magandang balita. Sabi rito, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilig. So mga kapatid, ibig sabihin, lahat pala na nangyayari sa atin, especially dun sa mga darkest hour natin, sinasabi. Darkest hour or lonely times, no? Even those times, hindi tayo iniwan ng Diyos. Dahil sa hindi tayo iniwan ng Diyos, tayo ay blessed. Tama po ba? At dahil tayo po ay blessed, pagka po tayo ay masaya, tayo ay blessed, ano po yung nagiging reaction ng mga taong pagka blessed siya, masaya siya?
Ano po yung nagiging reaction? Tatawa lang ba? Pagka ikaw po ba ay birthday mo, masaya ka? Pagka masaya ka at birthday mo, ano yung ginagawa mo? Ano po? Kumakain, nagtitreat, nagbo-blow out. Ibig sabihin, nagbibigay. So mga kapatid, ang gusto po nating tingnan dito is yung pagbibigay natin, yung pagkakaloob natin. This is not a solely a duty kapag pupunta tayo dito sa church. Ibig sabihin, tayong nandito, isang magandang pangyayari sa buhay natin ay nagising tayo kaninang umaga, ginay tayo ng Diyos papunta dito at sama-sama tayong ligtas na nagpupuri sa Kanya. That is one very good thing na nang-happen this morning sa bawat isa. And because of that, tayo ay blessed ng Panginoon. So, sabi nga rito, we are giving back to Jesus Christ because we are blessed by Jesus Christ. We are blessed by God. So, those giving na nasa isip natin, whether it is monetary giving, whether it is yung heart natin is openly for receiving His goodness, receiving His good news, yung mga salita niya. That is one way of giving back yung blessing ni Lord sa atin. So right now mga kapatid, kapag nagbibigay tayo, pagka masaya tayo, or pag nagbibigay tayo, ano po ba yung attitude natin at this moment pagka masaya tayo? Or pagka nagbibigay tayo, we should be happy. Ano po ba pagka sinabing attitude? Ang attitude po ay, this is a feeling, no? This is a feeling of a certain moment kung saan tayo ay ginagawa natin. Ibig sabihin, kapag nagkakalaw tayo, ang attitude daw po dapat natin ay maging masaya. Okay? So ngayon po, masaya po ba tayo lahat? Amen! So yan, palagi tayo dapat maging masaya dahil binigyan tayo ng Diyos na mga kaloob na ikakalaw at bibigay sa Kanya. So mga kapatid, at this point in time, hayaan po natin na pagpasalamat sa Kanya lahat ng mga kaloob natin. Let's come to the Lord in prayer. Yes, O Lord God. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, tunay nga po, Panginoon, na sa iyo po nanggaling ang lahat. Tunay nga, O Lord, na hindi mo po kami iniiwan sa lahat ng oras, lahat ng oras ng aming buhay, Panginoon, whether kami po ay nalulungkot, kami po ay may mga pagsubok na dinadaanan, nandiyan ka po palagi sa amin. You are turning the negative into a positive, Panginoon. You are turning yung mga problems namin into a blessing. So Lord God, Lord, patuloy po kaming salamat po at patuloy po kaming ginagay, Panginoon, yung aming pong buhay, not only on the financial matters, so Lord God, but also on emotional, spiritual, Panginoon. Alam po namin, O God, na palagi ka po namin kasama po kami naroon dahil sinabi mo po, O God, na lahat ng nangyayari sa amin ay kaloob mo po, O God, at hindi mo po kami iniiwan. Lord, at this time, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, yung aming pong ipagkakaloob sa inyo. Maging ito man po ay maliit o malaking halaga, Panginoon. Alam po namin, O God, na ikaw po ang siyang magpapala nito, O God. At nang sa gayon, O Lord, ang salita mo po ay mas lalo pa pong lumawak, maging matibay po sa lugar po na ito, O God. At Lord, dalahin ko rin po, O God, na yung mga plano, Panginoon, ng church, especially dun sa pinaplano po na lupa, Panginoon, ay amin po itong makamtan, Panginoon, sa inyo pong tamang panahon na ibibigay po sa amin, O God. Lord, panatilihin mo pong faithful, Panginoon, ang inyong pong mga anak dito po sa San Pedro, O God. Muli, Panginoon, tinataas po namin ang aming pong kaloob na inyo pong pagpalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. If
Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mag-pray. Taas po natin yung Bible po natin sa oras na ito. Let us pray. Our Lord God and Heavenly Father, salamat po na marami sa oras na ito. Kami po ay binigyan mo ng pagkakataon para muling mag-aral ng iyong mga salita. Aming dalangin, O Diyos, na pagpalain mo po ito sa buhay po namin. Ang mga banal mong salita, Panginoon, ay aming pinaniniwalaan, pinagtitiwalaan, Panginoon, at handa po namin sundin ito, i-apply sa aming buhay. Baguhin mo po kami, Panginoon, bilang iyong mga disipulo, Panginoon, maging katulad mo po kami sa pananalita, sa buhay, Panginoon, at sa pagsunod po sa kalooban ng Ama. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Resolving the conflict. I want to look at the Word of God this morning at tignan po natin several steps on how to resolve conflict ayon po doon sa gusto ng Panginoon. Paano ba masosolve, Pastor, yung conflict kung ito ay dumating sa atin o dumating sa amin? Number one, mga kapatid, pag nagkaroon ng conflict sa loob ng tahanan, ito yung unang-unang dapat mong gawin. Ano po? Ask God. Manalangin ka sa Diyos. Doon po sa James chapter 4 verse 2, you quarrel and you fight, you do not have because you do not ask. Napakaliwanag po. Hindi ka nagkakaroon kasi hindi ka humihingi. Ang point po, at gusto ko pong bigyan po natin ng pansin ay yung salitang ask God. Gusto ko pong pansinin po natin na bago po natin kausapin ang sino mang nakasamaan natin ng loob or naging, sabi nga po, dahilan para tayo ay magkaroon ng conflict, the first thing that we need to do is ask God. Makipag-usap muna tayo sa Panginoon bago natin kausapin yung tao. Amen po ba? Ginagawa po ba natin to? Huwag agad susugod. Huwag. Sino po rito ang palasugod? Huwag. Nako, magkakaproblema po kayo lalo. The first thing that we need to do when there is what we call conflict in the family is to kneel down and ask God. Talk to God about the conflict. Pray about it. Sabihin natin sa Panginoon kung ano po yung tinatawag po nating pinagdadaanan ng ating family. Alam niyo kung bakit? You know why? Kasi po baka sa panalangin pa lang, makita mo na agad yung problema. At baka ang problema ay, sino? Sabi mo nga, ako. Sino po? Ako. Tama po. Sabi natin doon sa reaction, laging po tayong nagsasabi ng bahala ka, o wala tayong pakialam, pero kapag ka po tayo pala ay nanalangin, ipapaunawa, nagpe-pray ka pa lang, ipinapaunawa na sa iyo ng Diyos kung sino may problema. Bibigyan ka na agad ng Diyos ng solusyon doon pa lang para maayos ang conflict sa loob ng family. Kung minsan po may mga conflict na si Lord na lang po ang makakasolve at siya lang po ang makakapag-alis ng mga kaguluhan. At kaya kung minsan lalong gumugulo kasi tayo po ang nagpipilit mag-ayos. May mga conflict po na kung minsan ilalagay mo sa kamay o kailangan mong ilagay mo na lang sa kamay ng Panginoon at hayaan ng Panginoon na mag-ayos kasi the more na tinatry mong ayusin, the more na hindi na aayos. Kaya first thing you need to do, mga kapatid, I'm talking about the Christian family. Ang pinag-usapan po natin dito, mga Kristiyano na ho, of course, kapag hindi pa Christian, ang unang-unang kailangan, tanggapin si Kristo. Amen po ba? Hindi maaayos ang conflict nyo kung ikaw may conflict kay God. So, kung hindi pa Christian yung family mo, the first thing you need to do is to accept the Lord Jesus Christ, the Prince of Peace and Lord of Lords, mga kapatid. Siya magbibigay ng kapayapaan doon sa loob ng tahanan. Pero, kung ang pamilya mo ay Kristiyano na at merong conflict na nangyayari, the first thing you need to do is ask God for help. Hingi ka ng tulong sa Diyos. Ipag-pray mo.
At uulitin ko po, baka doon pa lang sa pananalangin mo, meron na agad solusyon. Baka ikaw yung solusyon. Or baka naman, habang nagpipray ka, hindi pa yun ang panahon para masolve. Hahayaan mo na lang na si Lord ang kumilos over the course of time at siya po ang mag-ayos ng problemang iyon sa pamamagitan ng mga pangyayari o sirkunstansya. Pangalawa po, kapag ka po meron tayong mga conflict, this is the second. Sulat po natin, analyze the problem. Ano ba pag sinabing analyze, mga kapatid? Pag sinabing analyze, ano po? Suriin. Tama, Sir Goy. Suriin natin. Pag-isipan natin. Let's try to analyze yung problema. Sa Matthew chapter 7 verse 3, maliwanag po ang sinabi dyan, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Bakit mo ka tinitignan yung puwing ng iyong kapwa samantalang hindi mo tinitignan yung troso na nakatusok dyan sa iyong mga mata? Ang problem po natin, kapag ka po merong family conflict, ang turo po natin ay laging kanino? Sa iba. Tama po ba? Tama po. Pag po ba mag-asawa nagkakasisihan, may umaamin ba ng mali? May umaamin? May nagtuturo? Meron wala? Meron. Madalas na sa mag-asawa, bakit ako? Di ba ikaw? Sabi niya, ako, di ba ikaw? Nagtuturoan. Sa halip na maupo at analisahin, pag-isipan, suriin mabuti kung ano yung problema, ang lagi po natin nakikita yung problema ng iba. Ito masakit. Dahil nakikita mo yung problema ng iba, hindi mo ngayon makita yung problema mo. Hindi mo nakikita na you are part of the problem. Mga kapatid, listen to me. Every time na nagkakaroon ng conflict ang relationship, isa lang ibig sabihin yan, pareho kayo na may mali dyan na dapat yung i-work out. Hindi po pwedeng siya lang ang tama at ikaw lang ang mali. Hindi naman po pwedeng ikaw lang lagi ang tama at yung isa ang mali. Pagka ikaw lang lagi ang tama at siya laging mali, hindi relationship yon. Wala pong relationship doon. Dapat ma-realize po natin ganito. Kahit man lang 0.01%, baka may mali ka na dapat ayusin sa sarili mo. Kaya sabi ng Panginoon, bago mo tignan yung puwing ng iyong kapwa, tignan mo muna yung sarili mo. Meaning, bago mo ituro, okay, yung tao na parang ang tingin mo siya ang pinagmumulan ng conflict nyo, tignan mo muna yung sarili mo. No? Huwag mong tignan yung mali niya. Tignan mo yung mali mo. Ask yourself, how much of this is my fault? Kaso tayo hindi ganun eh. Lagi natin tinitignan yung mali niya. No, hindi ganun. Hindi nag-work yung relationship ng ganun. Para yung conflict mo ma-resolve, kailangan ng tanong natin ay ganito, how much of this problem is my fault? Jesus says, check yourself. Ano ba nagawa ko? Meron bang blind spot sa sarili ko na di ko napapansin? Alam niyo pag sinabing blind spot? Blind spot? Lalo na pag nagmamaneho ka, bigla ka na lang tumama. Bakit? Hindi mo napansin. And sometimes, may mga blind spots sa buhay po natin, hindi natin napansin, naka-offend pala tayo. So, not unless po, evaluate natin yung sarili natin at tignan natin, baka naman hindi lang siya ang may mali. Baka may blind spot sa buhay natin, hindi natin napansin. At alam niyo, makakatulong po mga kapatid when we try to analyze the problem. No? Minsan, kaya hindi natin makita yung yung blind spot kasi sobrang taas ng pride natin. Pakitanong mo nga katabi mo, mataas ba pride mo? Gano'n daw kataas. Kaya hindi natin minsan makita eh. Di ba? May mali pala tayo, hindi natin makita. Alam mo kung ba't di mo makita? Kasi ang taas ng pride mo. Di ba? When you are in conflict, before you start getting, the sawdust out of your husband's or wife's eye, get the telephone, mga kapatid, na you get something that
inside your eyes and pull it out. No. Tignan muna natin, am I the problem? Am I demanding? Ako ba ay masyadong pasawahin? O baka masyado akong marahas magsalita? Baka wala akong pasensya? Baka insensitive ako? Baka hindi ko napapansin na meron pala siyang pangangailangan, masyado ko lang binibigyan ng pansin yung sarili ko. Ano yung sarili mo? Ako ba ang problema? At kung ako ang problema, gaano ang problema na i-contribute ko sa conflict namin? Now, after you've done this, mga kapatid, no? Commit po natin yung sarili natin kay Jesus. Talk to God about the problem. Pag na-analyze na natin, ay, ito pala yung problema. Anong gagawin po natin? Kukomprontahin agad? Hindi po. Balik kayo doon sa una. Ano po? Ask God for help. Panginoon, nakita ko po. Ako po pala may problema. Masyadong mataas yung pride ko. Panginoon, yan na. Magsuko ng sarili. Pangatlo, pag naipananalangin, mga kapatid, na-analyze na natin, no? Nailapit na natin yung sarili natin. This is the third. Ano po yun? Appoint day for peace talks. Magtakda ng araw para sa pangkapayapaang pag-uusap. Ba? Parang pambansang ano to? Peace talks. Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Ito po, tingnan natin. Sulat niyo po ito. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there you remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. Go first and be reconciled to them, then come back or come and offer your gift. Dito sa talata, mga kapatid, maliwanag yung instruction ni Lord. Sabi ni Lord, don't ignore this conflict that you have. Ayaw ko po, pero di po ba mayroong mga instances na yung ibang mga kapatirang sumasama ang loob pumupunta sa ibang church? May ganun di po ba? Meron di po ba? Meron po ba dito na andito kaya andito kayo masama ang loob nyo sa ibang local church na pinanggalingan nyo? Kasi kung meron po, kailangan po nyo sundin to. Ano ba sabi? Para maging karapat-dapat yung pag-o-offer mo kay Lord, ayusin mo muna yung conflict mo. Pumunta ka muna doon, makipag-ayos ka. Ang very clear. Ang linaw po nito. Maliwanag ang instruction ni Lord. Dapat i-deal yung conflict. Hindi dapat ini-ignore. Kung ikaw ay may problem, pupunta ka para sumamba, mag-aalay ka sa Diyos, and ang sabi niyan, you remember the problem. Bigla mo naalala, uy, may problema pala ako doon. Or meron pala kaming samaan ng loob ng aking kapatid o ng aking may bahay. Anong sabi? First, sabi ni Jesus, go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Why, mga kapatid? Because you cannot truly worship God under unresolved conflict. Kaya kung halimbawa, masama ang loob mo, and then naisip mo pumunta sa ibang church, doon ka sasamba, pero masama ang loob mo, hindi mo karapat-dapat yung pagsamba mo. Kahit pa yan, gawin mo sa Maynila, o sa Santa Rosa, o kahit mag-abroad ka, at doon ka sasamba at sasabihin mo, para ako'y makasamba sa Panginoon, lalayo ako dyan. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, bago ka sumamba, ayusin mo muna yung problema. Amen? So, hindi po pwede na lalayasan mo ng latsukat yung iyong family o yung iyong church dahil masama ang loob mo, and then pupunta ka sa iba, doon ka mag-church. Hindi po. Sabi ng salita ng Diyos, balikan mo muna, ayusin mo muna yung problema mo doon, saka ka bumalik para maghandog sa Diyos. Very clear po yan. Tanong, ito po ba nagagawa natin? Nagagawa po ba ito ng mga Filipino Christian? Siguro pagka Filipino Christian, baka hindi magawa. Pero pagka ikaw ay disciple ni Jesus, magagawa. Amen? Kasi maraming mga Christian pero hindi disciple. Pero pag ikaw ay disciple, sigurado Christian ka. Naintindihan mo natin?
Di ba? So, pag masama ang loob, hindi pala po pwede yung hindi inaayos. You need to deal with the conflict. Di ba kung minsan, basta sasamba ko, wala akong pakialam sa kanya. Tama ba yun? Tama po ba yun? Natidinig mo ba yun? Na basta sasamba ako, ang focus ko, si Lord. Teka muna, ang focus mo pala si Lord. Hindi dapat maayos yung relationship mo. Amen? So, hindi pwedeng katwiran nyo na, basta wala akong pakialam sa kanya, o ano nararamdaman niya, basta ako sasamba sa Diyos. Mali. Pakisabi mo nga sa katabi mo, mali yun. Ayan. Bakit mali? Kasi sabi ni Lord, puntahan mo muna. Ayusin mo muna. O baka ngayon, gusto ko lang magpaalala sa inyo, baka kayo po ay may kasamaan ng loob na kamag-anak, kapatid, anak o asawa, at andito ka ngayon, sumasamba. Ang sabi ng Panginoon, ayusin mo muna. Pakisabi mo nga sa katabi mo, ayusin mo muna. Yan, paalala lang yan. Hindi ko sinasabi niya katabi niyo may ka-conflict. Pero ito paalala, kapag merong conflict, ayusin mo muna. Hindi mo pwede sabihin, wala akong pakialam, basta sasamba ako. Yun nga eh. Hindi nga pleasing kay Lord yung gagawin mo eh. Kasi para kay Lord, big deal na hindi inaayos yung conflict. Naintindihan natin? May natututunan mo ba tayo? So, aayusin muna natin, mag-aayos muna tayo. Kasi, sabi ko nga sa inyo, if you're a disciple of Christ, then you are a person of discipline. Susundin natin ito. So, paano gagawin po, Pastor? Mga kapatid, appoint or schedule the peace conference to resolve any and all conflict. Conflict is seldom resolved accidentally. Conflict is seldom resolved accidentally. Bihirang-bihira po yun. It is done intentionally and deliberately. Gusto mong maayos yung problema, dapat intentional ka dyan. Amen? Intentional ka. Napakahalaga na mag-appoint ng peace talks. So, anong practical suggestion na pwede kong maibigay pag kayo po ay magkakaroon ng peace conference? Okay? Ito po yung number 1. Choose the right time. Iko-convict ka naman ng Lord eh. Bibigyan ka naman niya ng ano eh. Kasi minsan tayo pabigla-bigla. Sino rito ang pabigla-bigla? Yung sino rito? Yung gusto agad-agad, ngayon na, dapat, ito na. Hindi mga kapatid. Timing is everything. Pakisabi mo nga sa katabi mo, timing is everything. Tama po. Pagka ang manunugtog, wala sa timing, ang pangit pakinggan. Kapag ang mga sumasayaw, wala sa timing, ang pangit tignan. Kapag ang kumakanta, mga kapatid, wala sa timing, hindi mananalo. Talo tayo dyan. So, ibig sabihin, pag wala sa timing, hindi panalo. Talo yun. So, dapat po, nasa timing. At ano po yung time na yun? Choose the right time. The second, the right place, and the right meeting. Pray before the meeting. This is the third. Bago pa po dumating yung oras at araw ng inyong pag-uusap, ipag-pray nyo na po. So once you've done this and scheduled the peace conference, ito po yung pang-apat. Pang-apat po, address the rules prior to conflict. Bago kayo mag-usap, i-address mo muna kung anong rules. Okay? Bago dumating yung conflict, maaga pa lang, magkaroon na kayo ng rules. Sa loob ng family, importante na ma-address bago dumating yung conflict para maiwasan yung deadly words or below the belt that tend to provoke anger and resentment. Hello mga kapatid, dapat may rules. Ang boxing, bago maglaban, may rules. Tama? Tama po? Ang wrestling, ganun din. Lahat ng fights, meron po yung rules. Dapat sa loob ng family, bago dumating yung conflict, meron na pong rules. Ano po yung rules? Huwag po akong sisigawan. Sino po dito yung asawang naninigaw ng kabiyak? Okay lang magkaroon ng pagtatalo, pero hindi ko maganda yung naninigaw. Lalo na po kung yung asawa mo, ay sabi nga po, sibilisadong tao yan, hindi naman yan basta-basta lang. Most of all mga kapatid,
nakaka-degrade ng pagkatao pag sinisigawan. Tama po ba ako, mga kababaihan? Amen po ba? Ang ayaw na ayaw po ng mga kababaihan yung sinisigawan sila eh. Amen? Opo. Pwede naman mag-usap ng mahinahon. Sino po ba ang laging nakasigaw? Lalaki, babae? Lalaki. Ulitin natin. Sino po ba ang mas nakasigaw? Lalaki, babae? Lalaki. O, maliwanag yun, mga kapatid. Totoo po yun. Ang lalaki, masyadong mabilis mag-react. Tapos pag naka-react, tinor agad, tinor. Mataas agad. Kaya mas naunang mamatay ng lalaki. Pakisabi nga po ng mga kababaihan natin, ito para sa lahat ng kalalakihan. Pakisabi nga po, cool ka lang. Yan. Yan po sasabihin nyo. Yan po sasabihin nyo sa partner nyo, ha? Lalo na pag mataas. Lalo ngayon mainit. Minsan nasabay yung ulo eh. Mainit din ang ulo. Ano sasabihin mo sa kabiyak mo, sa husband mo? Cool ka lang. Cool. Di ba? Amen? So dapat may rules. Ito pa yung pwede natin idagdag sa mga rules. Ano ho? Una, pagka po i-address yung conflict, number 1, huwag kayong magkukumpara. Compare not. Pag yung sasabihin, alam mo, hindi ko maintindihan, bakit hindi ka maging katulad ni Karia? Yung kapitbahay natin, tahimik lang. Eh kung sagutin yung asawa mo, alam mo, kaya ganito ako dahil ikaw ang napangasawa ko. Ito yung sakit ko, di ba? Compare not, mga kapatid. Yung partner nyo, huwag nyo ikukumpara. Maging yung anak nyo. Sino mo rito ang mahilig mag-compare? Naku, iwasan nyo yan. Huwag nyo sabihin na, bakit pala hindi ka tumulad doon sa anak ni Pastor? Pagka babae. Huwag nyo gawin yan, mga kapatid. Kasi magkaiba po tayo ng anak. Yung anak nyo, mayroong special na katangian niya na hindi katulad ng anak ko. So walang kumparahan ng anak. Wala. At pag nyo sabihin, ba't di ka tumulad doon sa anak ni Pastor? Ay, lagi na lang po gano'n. Ay, ito nga ang problema. Nagkaroon ngayon ng problem yung anak ni Pastor. Ito nga yung sasabihin mo, buti na lang anak. Hindi mo tinularan yung anak ni Pastor. Sapol. Huwag magkukumpara. Huwag nyo na ikukumpara yung asawa nyo. Kahit kanino, kasi nag-iisa lang yan. Amen? Compare not. Masama po yan. To compare is unfair, mga kapatid. Pag kinukumpara natin, sigurado, hindi yon nagiging parehas. Eh bakit, Pastor? Because we are individually created by our God in a very unique way. Sabi ko nga po sa inyo, top mark pa lang, hindi na tayo pare-pareho. So, compare not. Pangalawa, condemn not. Don't use the phrase, alam mo, lagi ka na lang ganyan. Yan. Tinatulan mo na ngayon. Sino mo rito yung nagsasabi ng ganon? Sino laging madali sino mas madalas magsabi ng lagi ka na lang ganyan? Babae, lalaki? Babae. Babae, lalaki? Babae. Hay nako, hindi ka na talaga magbabago. Hinatulan mo na eh. Di ba? Pag sinabihan mo yung mister mo na hindi na siya magbabago, ikaw ang may problema kasi ikaw ang nag-declare. Tapos magtataka ka kung bakit 10 taon na kayo mag-asawa, hindi pa siya nagbabago. Eh kaya siya hindi nagbabago, 10 taon mo na rin dinideclare na hindi siya nagbabago. Eh kung nung bang ika-5 taon, ay sinabi mo sa kanya, alam mo, ang bait-bait mo na. Nung unang taon, hanggang ika-5 taon, hindi tayo magkasundo. Pero ngayon, napansin ko, ang laki ng ibinait mo. Siyempre, yung lalaki, mabait pala ako. Teka muna, bibigilin yung sarili ko. Hindi po yun. Yung declaration, mahalaga yan. Eh kung lagi mo sinasabi, hindi ka talaga magbabago kahit kailan. Magugunaw na ang mundo, ganyan ka pa rin. Ay, yun na ang problema. So, condemn not. Ito pa, pangatlo, command not. Don't try to end an argument by force. Huwag natin pilitin. Natapusin
yung pag-uusap sa pamamagitan ng pag-uutos doon sa kabilang panig. Nagagawa lang po natin yun sa bata. Tama po? Mag-sorry ka sa kanya. Nasabi niyo na yun? Kasi yung mga bata, hindi pa nila alam yun. Pero tayo po, dapat po huwag natin utusan yung tao. Huwag kayong maging nanay o tatay sa asawa niyo. Okay? Don't make demands na nagkokos para tumaas yung init ng ulo o ng argumento. Ito pa, challenge not. Letter D, challenge not. Ano ba yung challenge not? Yung tinetreat mo yung kabiyak mo, hindi yung tama. Yung sasabihin natin, subukan mo lang, subukan mo. Tignan lang natin kung anong mangyayari. Aalis ka? Ha? Sige, subukan natin. Naku, wag po ganun, mga kapatid. Wala pong nasosolve yun. Wala naman ang gaganon sa atin. Sige, tuloy na po natin. Mukhang meron. Wala naman. Wala naman nang tetret sa atin. Wala. At kung meron ng tetret, iwasan nyo na po yan. Huwag nyo sasabihin, aalis ka? Ha? Sige. Gusto mo ipagbalot pa kita ng gamit. Ngayon na. Gusto mo? Ha? Naku mga kapatid. Huwag nyo gagawin yan. Yung sasabihin, hinahamon mo ba ako? Ha? Gusto mo? Maghiwalay? Naku, lalo na po. Huwag nyo sasabihin yan. Alam nyo kasi kung ano nakakalungkot, yung mga naghahamunan, tapos maghihiwalay ng ilang buwan, tapos mamimisak isa't isa, magbabalikan, nadinig ng mga kapitbahay na naghiwalay na sila. Pag chichismisan pa kayo, nagbalikan, sabi, maghihiwalay na. Hindi tama yung ganun. Don't challenge anyone, mga kapatid. Ano po? But, huwag natin sabihin na, alam mo, kasi ano po yan mga kapatid, rebellious nature ng tao, na lagi po tayong nanghahamon. Huwag. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong gagawin yun. Tama. Okay. Ito po yung panglima. Condescend not. Ibig sabihin, huwag nating, libakin or hamakin ang kapamilya natin. Don't try to humiliate the other person. No? Huwag nating maliitin. Huwag nating hiyain yung tao. Huwag natin gagawin yan. Letter F, never contradict. Never interrupt the person in the middle of his sentence. Hindi kayo magkakaintindihan. Gusto nyo mo magkaintindihan, hayaan nyo muna magsalita. Huwag yung in the middle ng kanyang paliwanag, hindi. Teka, sabi mo sa akin, hindi po magkakaintindihan. Letter F, letter G, confuse not. Don't bring up unrelated issues in the middle of the conflict. Yung mga out of the context, huwag isama. Yung mga natapos ng pag-usapan, huwag na ibalik pa. Amen? Maliwanag po ba? Okay, so let me summarize, mga kapatid, itong mga bagay na ito. Attack the issue, not each other. Attack the issue, not each other. Maliwanag po ang sinabi po dun sa Proverbs 11:29. The fool who provokes his family to anger and resentment will finally have nothing worthwhile left. Ang tao raw po na ipinamumungkahi sa kanyang pamilya o ang pamilya sa pagkagalit at sama ng loob, later on, makikita mo, nag-iisa ka na lang. Ang anak mo, nilayasan ka. Ang asawa mo, nilayasan ka. Bakit? Kasi wala kang ginawa, kundi awayin at pasamain ang loob nila. Wala kang pagpupursige na magkaroon ng maayos na ugnayan. It is foolish to intentionally cause anger or resentment in our home. Naliwanag po ba yun? Okay, panlima. Sa how to resolve conflict. Konti na lang po ito. Are you still with me, church? Palakpakan niya natin ang Panginoon. Come on! Okay, Philippians chapter 2, verse 4 to 5. Don't look out only for your own interest,
but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Panglima is switch your focus. Kung masusunod lang po itong talatang ito, liliit ang bilang ng mga pamilyang nagkakaroon ng conflict. Move the attention away from self to other person, from selfishness to unselfishness. Look not only at your own interest, but also look at the interest of others, mga kapatid. Yung salitang look dito, sa Greek word po ay eskopos. Ayan. Greek word po niya eskopos, which we get the word telescope, microscope, or a scope on a rifle. It means pay attention to the needs of the person you're in conflict with. So, pag galit na galit tayo, nakapokus lang tayo sa sarili natin. But God is telling us to switch your focus. Look at the needs of the other, not just your own needs. Again, switch your focus. Alam niyo, magical word or sentence to clarify and clear up the conflicts sa family ay ito po, yung salita, I'm sorry. I'm sorry. Mga young people, kayo po ba pag nagkakamali, nagsusorry? Yan. Mga parents po ba nagsusorry? Dapat po. Sa loob ng family, kung gusto nating ma-resolve yung conflict, dapat laging naandoon yung pagsasabi ng sorry. Wala namang taong perfecto eh. Meron po ba? Wala. Pang-anim, ask for advice. Ito, marami tayong talata rito. And I want you to take notes of these verses. Proverbs 19:20. Ano pa sabi diyan? Get all the advice and instruction you can and be wise the rest of your life. Ano pa? Proverbs 20:18. Ano po? Plans succeed through good counsel. Don't go to war without the advice of the others. Mahalaga po ang pagpapayo. Ito pa, Proverbs 15:12. Conceited people do not like to be corrected. They never ask for advice from those who are wiser. No? Proverbs chapter 15, verse 32. If you refuse to learn, you are hurting yourself. Okay? Proverbs 13, verse 13. Ano po ang sabi niya? Hanggang 14. People who despise advice will find themselves in trouble. Those who respect it will succeed. The advice of the wise is like a life-giving fountain. Those who accept it avoid the snares of death. So, humingi tayo ng tulong. Pag yung conflict hindi maayos, humingi po ng tulong. Okay? Humingi tayo ng mga practical advice. Okay? E paano kapag asawa mo ayaw pumunta sa counseling? Halimbawa, ayaw niya. Ano gagawin mo? Pastor, ayaw po ng asawa ko magpa-counsel eh. Paano po ba yun? Ikaw lang muna. Ikaw lang muna ang pumunta. At least, you grow up. Amen? Then, you can work on your relationship. Diba? Pagdating ng oras, pagdating ng araw, maisasama mo siya. What is the price of your happiness? What is it worth? Ano ba ang kapalit dito? Mga kapatid, walang katulad kapag ang pamilya po ay maayos at masaya. Lastly, don't give up. Everybody say this. Everybody. Number 7. Don't give up. Ayan. Don't walk out in the middle of conflict. Okay? Stick with it. Resolve them. Kasi po, may mga conflict na hindi agad-agad naaayos, pero lalong hindi maaayos pag sumukuhan. Lalong hindi naaayos. Kaya, huwag susuko. Remember 3 stages of a conflict. Stage 1 is recognition. Ilalanan natin, we have a problem. Stage 2 is reaction. No? Ano ba tayo nagre-react? And stage 3 is what we call the resolution. Ano ba ang dapat nating gawin? No? It is more rewarding, mga kapatid, to resolve a conflict than to dissolve a relationship. Ulitin ko po yan. It is more rewarding
to resolve a conflict than to dissolve a relationship. Kung kayong mag-asawa, meron kayong conflict, ayusin. Kayong mga magulang sa inyong anak o anak sa inyong magulang, ayusin. May conflict kayo sa church, sa kapatiran, ayusin. May conflict kayo sa kapitbahay, ayusin. May conflict kayo sa inyong kamag-anak, ayusin. Why? Because it is more rewarding to resolve a conflict than to dissolve a relationship. Kung kinakailangan at kinoconvict ka ng Holy Spirit na mag-sorry, mag-sorry ka. Eh, pastor, wala naman po akong kasalanan. Hindi lahat na nagsosorry may kasalanan. Gusto ko malaman mo yan. Hindi lahat ng pagsusorry ay tumatanggap o nangangahulugan na may mali ka. Sa totoo lang po, ang pagsasabi ng sorry, kahit wala kang kasalanan, ay nangangahulugan lang na mas mahal mo yung relationship mo sa kapwa mo, sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, kesa sa pride mo. Huwag natin masyadong akapin yung pride kasi it destroys lots of family at walang nare-resolve na conflict. Ulitin ko po, mas mahalin ang relationship kesa sa pride. Hindi ibig sabihin nag-sorry ka, ikaw na ang mali. Ibig lang sabihin noon, mas mahal mo yung relationship over your pride. Palakpakan natin, Panginoon, marami tayong natutunan. Tayo po natin tumayo. And let us remember the word of the Lord, Galatians chapter 6 verse 9. Let us now grow weary. Let us not grow weary in doing good, for at the proper time we will reap harvest if we do not give up. Huwag susuko. Kahit na anong conflict ang dumating sa relationship, sa loob ng family, huwag mong susukuan kasi tatandaan niyo po, kung gusto mo ng isang masayang buhay at isang masayang pagpapamilya, dapat andoon ang desire and intentionality natin to resolve any conflict that we have. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na tunay po, Diyos, nagturo sa aming Panginoon para ang aming mga pamilya, Panginoon, even ang church family mo, O Diyos, ay magkaroon ng maayos na relationship. Panginoon, totoo po, dahil kami hindi mga perfect at meron kami kani-kaniyang personality, dadaan at dadaan kami, Panginoon, sa pagkakataon ng pagsubok sa relasyon. There will be conflicts, Lord. But the most important thing, sabi mo, Panginoon, ay aming ayusin yung mga pagkakaiba-iba namin. Ayusin namin, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita, yung mga conflict na pwedeng dumaan. Dahil, Panginoon, mas magandang ayusin, Panginoon, ng mga conflict na ito sa ikatatatag, Panginoon, at kalalago ng aming relasyon sa inyo at relasyon sa isa't isa. Kaysa masira ang aming pamilya, ang aming tahanan. Lord, we honor you. We thank you for your words. In the name of Jesus, ito ang aming prayer. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. And amen. Come on, let's give God a big applause. Are you blessed this morning? Kapagpala ba tayo ng kanyang mga salita? Hallelujah.
paggabay sa ating lahat, Panginoon. Sa kung saan, Panginoon, ay umabot na po kami sa huling bahagi ng aming gawain para sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga salita mo po na aming narinig at napagbulay-bulayan o napag-aralan sa umaga ito. Muli nga po, Panginoon, na napakabuti mo sapagkat minsan pa ay binahagi mo po sa amin ang mga aral ay mga salita. Kung saan, Panginoon, sa lahat po ng uri ng conflict sa aming buhay bilang pananampalataya at mga conflict na kung minsan ay nararanasan ng bawat isa sa kanilang pamilya o sa aming pamilya. Ay naroon, Panginoon, ay yung mga katuruan na lahat ng ito, Panginoon, ay sasayos po ng mga anak at ibigyan po ito ng resolution, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay lagi pong sasangguni sa inyo. At ang kalooban ng Panginoon ang aming susundin at hindi yung galang sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, na tinuruan po kami magbaba ng aming mga pride. At tunay nga po na kung ito ay aming didihan po wala pong conflict na ma-resolve, Panginoon. Tunay nga po ng Panginoon na bilang isang mananampalataya at bilang mga Kristiyano, Panginoon, ay dapat po namin i-set aside yung mga pride na ito sapagkat hindi mo ibig, Panginoon, na maging attitude po namin ang ito, hindi mabuting kaugalian, Panginoon. Kaya Lord, kami po ay taos puso nagpapasalamat sa Diyos, patuloy na nagpupuli sapagkat minsan pa, Panginoon, binigyan mo ng kalinawan ang aming mga puso at isipan at amin po hinahangat ay tunga po, Panginoon, ay hindi lang namin masanayin o napag-aralan, kundi ito po ay aming i-apply sa aming pamumuhay bilang mga mananampalataya at bilang pamilya mo, Panginoon, ng iyong iglesia. Ito po yung aming isa practice, Panginoon, upang makita po ng mga tao na sa aming paligid ang iyong kalwalhatian sa pamamagitan po ng mga kaugalian at uri ng pamumuhay na amin pong isasagawa at isasayos po. Maraming salamat po sa lahat po ng ito ng mga salita ng iyong binigay sa amin sa umaga. Panginoon, kalakit po ng pananalangin po, Panginoon, ang aming pong pagiling sa mga ito po namin mga kapatid na hindi po namin nakasama sa mga araw na ito, Panginoon. Maaaring sila po ay may kanya-kanyang kadahilanan na iba sa kanila, Panginoon, ay yung mga physical na pangailangan o physical na karamdaman, Panginoon. Amin po silang ipinapanalangin sa inyo, Ama. Nanawa, Panginoon, na iibuin niyo po ang kanilang mga katawang physical. Kung man po problema o kapansanan meron sila, Panginoon, o karamdaman, hindi pong pagalingin, Panginoon, bigyan ng kalakasan at mahal sa kalusugan. Upang pagdating po ng ganito uri-uri ng gawain, sila po yung aming makakasama. Panginoon, sa mga kapatid po namin mga nagdadawat ng kaarawan at iba't ibang selebrasyon sa kanilang pamilya, kami po patuloy ng papasalamat at patuloy po ng madalangin na i-bless niyo po ang bawat isa sa kanila sa bawat araw na kanilang buhay. Ganun din, Panginoon, patuloy pong blessing ang hinihingi po namin sa inyo. Una, Panginoon, sa aming pong pastor at sa kanyang pamilya, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan spiritual, ng kalusugan physical, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, upang patuloy po nila kami paunahan ayon dyan sa dapat yung sa Pilipinas. Patuloy niyo pong ituro sa Kanya ang dapat na kanyang ituro sa amin upang patuloy po namin may sa pamuhay ang lahat po ng mission na yung iatang sa ating mga balita. At rin po iba't ibang mga head ministries, mga church leader, Panginoon, ng iglesia, lahat po ng mga umahawak ng ministry, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat sa kanila, Panginoon, lagi bigyan ng kalakasan at para sa kalusugan. At lahat, Panginoon, ang bumubuo na yung church, Panginoon, hindi po lumo sa pagpalain. At nawa ay patuloy mong gamitin bilang channels of blessing sa mga taong nasa aming paligid na wala pa po sa iyo. Lord, maraming salamat po. At sa amin pong pag-uwi maya-maya at pag-uwi sa aming mga tahanan sa mga lugar na aming pupuntahan, ay muli hiningi po namin ang pag-iingat sa bawat isa. Na kami po inyong gabayan at bigyan ng kaligtasan. Maraming salamat naman. Muli amin po binabalik sa inyo ang aming walang papulit pasasalamat sa matamis sa pangalan ng Lord at Jesus. Amen. Ang Diyos ang bibigay sa atin ng pag-asa, ang magkakaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan
Amen. Amen.